natin or sa mga papasok pa lamang po sa ating live. Magandang gabi po. And sa lahat po ng mga nasa on-site, tayo na po tayong lahat. And atin pong awitan, sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Amen! Amen! Let's give our best para po mapurihan ang ating Panginoon. Let's clap our hands towards heaven. Hallelujah! Thank you, Jesus. Aking babastan, kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Kung may pagsubok man, atin pa rin awitan ang ating Panginoon. May pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Malasing salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Amen. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Kamalasing buhay. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo.
piling mo. Sige, let's sing salamat. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Ring the best na palakpak natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. We worship you. We honor you, Panginoon. Come on, let's continue worshiping the Lord. Let's continue singing songs, singing praises para sa ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. All the songs na kinakanta po ng bawat isa sa amin ay inaalay po namin sa iyo, Panginoon. All the glory, all the honor ay sa iyo lamang po, Panginoon. Thank you, Jesus. Let's sing. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Once again, let's sing. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo ang kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pwede po ba natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon? Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa,
sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. For the last time na sing, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Sisigaw sa buong mundo. Lasing isisigaw. Isisigaw sa buong mundo. Ang kadakilaan mo. Oh, let's pray. Hallelujah. So, ang isa sa atin, come on, let's open our mouth and tayo manalangin. Pasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ng buong mundo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Thank you for the protection. Maraming salamat for everything that you are doing sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Lord, also forgive us from all of the sins that we've done, we've committed against other people, against ourselves, and against you, lihim man o hayag, Panginoon. Lord, forgive every one of us. Clean our eyes, our mind, our heart, our body, our soul, Panginoon. And I pray, Lord God, sa mga words na mapapakinggan po ng bawat isa sa amin at sa aming pananalangin mamaya, Panginoon. Lord God, be the center of everything. At ikaw po ang patuloy na manguna. At naway patuloy mong ibuhos ang iyong presensya sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, open our spiritual eyes, our ears, Lord God, nang sa ganun every words ay mapapapasok po namin sa bawat buhay ng bawat isa sa amin at may isasagawa po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na maparangalan sa lahat po ng aming mga gagawin pa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. The best na walakpak naman po para sa ating Panginoon. Amen. Maaari na po tayong umupo sa kanyang presensya. Amen. God is good. And all the time. Okay, what we are going to talk about, let's just go back sa basic. Okay? Basic na kung saan isa ito sa kailangan ng isang Kristiyano na pwedeng nakakalimutan natin, pwedeng hindi na natin na isasagawa, or pwedeng napipilitan na lang tayo na gawin. Pero itong ituturo ko sa atin is connected siya sa itinuro ko nung Sunday. It's all about serving God na sa buhay natin ay ang pagsaserve lang sa Panginoon ang nakakount. Okay? So dito sa part na ito, pinamagatan ko po siyang doing
what is right. Sabihin nyo nga, right. Yung tama, yung maganda, yung maayos. Okay? So, sa Galatians chapter 6, verses 9 and 10, dito sa Bible, sinasabi niya dito, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasagawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So si Lord po ang mag-bless muli ng kanyang mga salita as we talk about tonight, doing what is right. So dito sa verse 9, pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo na sabi niya, kaya nga huwag tayong magsawa. And there are instances sa buhay natin bilang isang Kristiyano, lalo kapag yung isang tao na ginagawan mo palagi ng mabuti, ginagawan mo palagi ng tama, ay hindi nakikinig, walang pagbabago sa kanya, or something na walang changes sa kanyang buhay, parang ayaw na natin gawan ng tama. Ayaw na natin gawan ng mabuti, ayaw na natin pakitaan siya ng okay. Pero sabi nga ng Bible, huwag tayong magsawa. Amen? Sabihin mo nga, huwag kang magsawa. Okay? Huwag daw po tayong mag-worry, huwag daw tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. So, gaya nga ng nagtatanim, hindi man agad-agad na maibabalik yung ginagawa nating mabuti. Pero habang ikaw po ay nagtatanim ng magandang bagay sa isang tao, si Lord mismo ibabalik niya ito sa takdang panahon. Amen? Ibabalik ito ng Lord sa takdang panahon. Kaya sabi niya, kapag nagtatanim ang isang tao ng palay, after 3 to 4 months, tsaka niya aanihin. Hindi agad na nagtanim ka ngayon, meron kang aanihin. Hindi po ganun. When you plant good seeds, after many days, after many months, tsaka mo maaani yung mga bagay na mabubuting ginagawa mo. Kaya sabi ng Bible, kung ano yung itinanim mo, yun din ang aanihin mo. So kailangan po natin sa buhay ng isang pagiging Kristiyano, kailangan nating magtanim, ng mag-impok or magtanim ng mga bagay na maayos, na maganda, na mabuti sa buhay ng isang tao. Amen? Kahit sino pa yan. Kasi itong paalala ng Lord sa atin. Tingnan natin yung sunod na phrase niya. Sabi niya, sa verse 9 pa lang anak, sa phrase niya, na kapag ginawa daw po natin itong part na ito, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Tayo daw po ay aani na magagandang bagay if we do not give up. Okay? So, ang gusto ng Lord pala sa atin, mga kapatid, yung paggawa natin ng mabuti ay tuloy-tuloy. Meron yung continuous ba? Okay? Tuloy-tuloy na ginagawa natin, paggawa natin ng tama at paggawa natin ng mabuti. Amen. In verse 10, tingnan natin ito. Ito yung maganda. Sabi niya, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ito na yung in-encourage ni Apostol Pablo, ang mga Galatians, even us, in-encourage ng Lord, kaya nga sa lahat ng pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti. Kahit ikaw po ay may pinagdadaanan, kahit ikaw po ay may problema, kahit ikaw po ay down, kahit ikaw po ay may pagsubok, kahit ikaw po ay walang-wala na, kahit ikaw po ay maraming nangyayari sa buhay mo na hindi okay, sa lahat pa rin ng pagkakataon, sabi ng Bible, gumawa tayo ng tama. Buti. Basahin natin in verse 10. Kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao. So that means no specific person, sa lahat ng tao, hindi pwedeng pipiliin mo lang yung gagawan mo ng tama. Amen? Hindi mo pwedeng piliin na, ay ito lang kasi siya yung mabait sa akin eh. Ay ito lang kasi siya yung nakikinig sa akin. Hindi po. Ang gustong makita ng Lord sa atin, sa lahat ng tao, gawan natin sila ng tama, gawan natin sila ng mabuti. Amen? Pero itong sabi ng Lord, especially to the family of believers. So gawan daw po natin ng mabuti, magtanim tayo ng tama, especially to the body of Christ. Tingnan mo yung sa kanan at kaliwa mo at sa mga nasa likod mo at nasa harap mo. Okay? Yan daw po yung bibigyan natin, gagawan natin ng tama. Amen? Gawan natin mabuti. Sabi niya kasi especially, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya, and we are all the same in faith. Amen? Walang ibang paniniwala sa atin kasi sama-sama tayo, pare-parehas tayo ng pananampalataya. So kung gagawa ka ng mabuti, hindi lang sa lahat ng tao, kundi, sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa kapwa mo mananampalataya. Tingnan sa akin. Maaring nasabi yan ni Paul
sa mga tao kasi meron ng awayan sa loob ng iglesia. Maaring meron ng hindi may hidwaan na sa loob ng iglesia. Okay? Kaya sinabi ng Bible sa mga preceding niya na verses, sa 5:22, kailangan natin magkaroon ng fruit of the Holy Spirit, na love, joy, peace, kasi nga nawawala na sa kanila yung mga bagay na yon. Amen? So isang paalala ito ng Lord sa atin na kapag gagawa tayo ng tama, ng mabuti sa lahat ng tao. Tiga sa akin, kaya mo bang gawan ng mabuti ang umaaway sa'yo? Kaya mo bang gawan ng mabuti ang naninira sa'yo? Kaya mo bang gawan ng mabuti ang isang taong may ayaw sa'yo? Okay? Kaya sabi ng Bible, sa lahat ng tao. Kahit ayaw mong gawan, kahit ayaw mong pakitaan na mabuti, sabi pa rin ng Bible, gawan natin ng mabuti ang lahat ng tao. Especially to the family of believers. Yung tayo mismo. Lalong-lalo na. Higit sa lahat, tayo daw po ang magtulungan. Amen? Amen? Sabi mo sa iyong katabi, magtulungan tayo. Ito yung mga basic na kailangan nating gawin na nilagay ko lang mga kapatid. Una, huwag magsawang gumawa ng mabuti, number 1. Gusto kong ilang i-share sa atin. Okay, number 1, huwag magsawang manalangin. Tama po ba at mabuti po ba ang pananalangin? Amen? Tingnan sa akin. Tama po ba or okay po ba ang pananalangin? Naniniwala po ba kayo that prayer changes everything? Prayer changes every situation. Amen? So kung naniniwala kayo that prayer can change someone's life, prayer can change everything, okay? Kailangan nating hindi tayong magsawang manalangin. Kaya dapat yung pananalangin natin tuloy-tuloy, yung pananalangin natin ay patuloy na nakakonect sa ating Panginoon. Kaya sinabi ko dito, huwag tayong magsawang manalangin. Sa Thessalonians chapter 5, verse 17 and 18, pray continually. Yun ang sabi ng Bible. Amen? Sa Tagalog, huwag kang magsawang manalangin. Sa English, pray without ceasing. So tuloy-tuloy, dapat tayong manalangin. Anumang sitwasyon, anumang problema, anumang pagsubok, anumang pinagdadaanan natin, dapat meron pa rin sa atin yung pananalangin. And there are times na ayaw mong manalangin kasi nga may pinagdadaanan kang problema. There are times na ayaw mong manalangin kasi down na down ka. Pero alam niyo po ba na kapag sa mga pagkakataon na ito, kailangan nating manalangin, kailangan nating ibuhos yung time natin sa Panginoon. Amen? Kasi si Lord, ang gusto niya talaga sa atin makita ay yung heart of prayer. Tika sa akin. Look at me. Ang Panginoon, ang isa sa pinakaunang tinuro niya sa kanyang mga disciples, alam niyo kung ano? Prayer. Sabi ng mga disciples, hindi sila nanghingi na, Lord, ituro niyo sa amin kung paano ka nag-miracle na nagpakain ng maraming tao. Ituro niyo sa amin kung paano mo pinalayas yung demonyo. Ituro mo sa amin kung paano mo pinagaling yung may ketong. Hindi po ganun. Ang sabi ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. So napaka-importante po ang pananalangin sa buhay ng isang tao. Amen? Hindi man agad-agad na natututo tayo mananalangin, pero sa patuloy mong pananalangin sa Panginoon, tinuturuan ka ng banal na Espiritu. Amen? Amen. Kaya huwag po tayo magsawang manalangin. Number 2, huwag magsawang umattend sa gawain sa simbahan. Amen, palakpakan mo ngayon sarili mo because you are here. Amen, come on, sige po. Palakpakan po natin ang ating sarili. Yes, because you are here. Kahit napakalamig, nandito tayo para manalangin, nandito tayo para pakinggan ang salita ng Diyos, nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Na kahit pagod tayo, na kahit mayroon tayong mga pinagdadaanan, andito pa rin tayo. Kaya nilagay ko dito, huwag tayong magsawang umattend sa lahat ng mga gawain patungkol sa ating simbahan. Amen? Kasi kapag sa gawain patungkol sa ating simbahan, dito napapalakas ang ating spiritual life. Even though you are tired, you are exhausted, sabi ko nga nung Sunday, hindi ka mapapagod kung alam mong pinagsisilbihan mo. Hindi ka mapapagod kapag si Lord mismo ang tuon mo. Kasi kahit pagod ka, kahit tired ka maghapon sa klase, marami kang ginagawa or marami kayong mga tinatapos, kapag kay Lord ka nagsasamba talaga, alam mo yung ginagawa mo para sa ating Lord, si Lord mismo ang aayos sa lahat ng mga pinagdadaanan. Amen? So huwag tayo magsawa na umattend sa lahat ng gawain na sinasabi ng Lord sa atin. Amen.
Malapit na ang ating simbang gabi. Next week na ito. Hoping and praying na marami tayo maka-invite tayo ng families natin, ma-invite natin mga friends natin sa ating simbang gabi. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, magtawag ka pa ng iba. Amen? So, mas marami tayo sa ating simbang gabi, marami tayong madadala, marami tayong mawuwin na kaluluwa na mailalapit natin sa ating Panginoon. Number 3, huwag magsawang magpagamit sa Panginoon. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang magsawa. Amen? Huwag tayong magsawa na magpagamit sa ating Panginoon. Lahat ng mga talents natin na ibinigay ng Lord sa atin, unti-unting nag-i-improve, unti-unting inaayos yan ng Lord. Meron nga kaming kasama noon, talagang hindi siya marunong kumanta. Kung kukunin mo sa gitara, hindi niya talaga makuha. Amen? Pero dahil sa desire niya, sabihin niyo nga, desire. Dahil sa desire niya, siguro, halimbawa, kakanta ka ng Kay Buti-Buti. Pakinggan niyo ako, kakantay mo yung Kay Buti-Buti mo, maglilid ka sa harapan ng Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Mga ganun boses mo, tapos lagi kang nagwo-worship sa Panginoon. Hindi ba, sasabihin ng, ang ganda ng heart nito, pero yung boses niya hindi maganda. Ang gagawin ng Lord, aayusin niya yung boses mo. Why? Walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen? Walang imposible sa ating Lord. Patay nga, binubuhay niya. May sakit nga, pinapagaling niya. Amen? He is a God of miracles. Boses mo pa kaya, when it comes to worship, aayusin niya ng Lord. Amen? Basta you have that desire na magpagamit, aayusin ng Lord, ile-level up ka ng Lord. Amen? Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, magpagamit ka lang kay Lord. Sige, itap mo siya, sabihin mo, magpagamit ka kay Lord. Amen? Magpagamit tayo sa lahat. Sa lahat ng functions dito sa loob ng church. Magpagamit lang tayo. Kahit na yung function po natin ay yung pinaka mababa, alam niyo po ba, walang mababa at mataas na function when it comes to God. Kasi ang gustong makita ng Lord sa atin is your heart of service. Amen? Na kahit ikaw po yung nagkikiskis sa loob ng bowl, sa CR, ikaw yung nagwawalis dito sa loob ng church, hindi ka man marunong tumugtog pero you know how to clean the church, masaya ang Lord doon. Amen? Napaparangalan mo ang Lord doon. Na kahit ikaw lang mismo yung patuloy na gumagawa sa nakakakita ng ganung bagay, paglilinis, natutuwa ang Lord doon. Amen? Pero I want you to do this, na kailangan mong mag-expand, kailangan mo pang mag-extend when it comes sa mga functions na binibigay ng Lord sa'yo. Amen? Amen? Kaya wag po tayo magsawang ipagamit yung talents natin. Kung marunong kang sumayaw, then sumayaw ka sa Panginoon. Tuturan ko kayo ng sayaw. Gusto nyo? Amen? Practice kami ng isang araw dito. Okay? So, kung gusto nyo, turuan ko kayo sumayaw. Matuturuan ko na kayo. Okay? Palakpakan nga po natin ang ating Lord. Okay, number 4, huwag magsawang magbasa ng inyong mga Bibles. Amen? So dapat when you go to church, dalhin nyo ang inyong mga Bible. Siyempre, counted naman kayo kasi galing kayo lahat sa mga trabaho ninyo. Pero, alam niyo po ba, even sa pagpunta nyo sa trabaho ninyo, bring your Bible. Ako, nung pupunta ako sa school, dala-dala ko yung Bible ko. Amen? Kasi kapag may mga vacant time ako, doon ako nakapagbasa. Doon ko naitutuon yung time ko sa Panginoon. Nakakapagbasa ako ng ilang chapters. Kaya nakakapag-devotion ako. So, nung nag-aaral ako, ganun ako decided talaga na magbasa ng Bible. Amen? Kasi nga, when you read, kahit sabihin mo, nabasa mo na 3 times ang Matthew, kapag babasahin mo pang 4 times ang Matthew, maraming fresh revelations ang papasok sa'yo. Amen? So, kapag binasa mo ang Matthew chapter 1, marami na namang fresh revelation na papasok sa'yo, na ibibigay ang Lord sa'yo. Kaya dapat kahit ulit-ulitin mo, dapat nga mabasa natin ito twice a year. Ang Bible. Okay? Pero ang ginagawa natin once a year na binabasa natin, minsan ayaw mo pang magbasa. Diba? Pero ang sabi ko dito, huwag tayong magsawa na magbasa ng Bible kasi mabuti ito sa harapan ng Lord. Mabuti ito sa katawan mo. Mabuti ito sa spiritual life mo. Kasi ito ang makakatulong for you to grow. Amen? Amen? So, it's time for us na kumain ng salita ng Lord. Ang sabi nga ng Panginoon, ng mga disciples, Lord, hindi ka pa ba gutom?
Hindi ka pa ba, ang sabi lang ng Panginoon sa kanila, ang gusto kong gawin ay yung pinapagawa ng Lord sa akin. Okay? Yun ang pinaka-assignment niya. To know the Word of God, to teach the Word of God, and to apply the Word of God in His life. Amen? So, ang salita ng Diyos, ang isa sa pinaka-importante sa buhay natin. Lagi nating sinasabi, many books, magbibigay sa'yo ng information, pero ang salita ng Lord, only the Bible, ang siyang pwedeng bumago sa atin. Amen? Many books can inform you, but only the Bible can transform you. Number 5. Last, huwag magsawang tumulong sa kapwa. Kung babalikan natin yung verse 10, ano nakalagay sa verse 10? Sabi niya doon, especially to the family of believers. So wag daw po tayo magsawang tumulong. Tingnan sa akin. Look at me. There are instances sa buhay natin bilang isang Kristiyano when you go sa church at meron kang nakita na walang-wala. At sasabihin mo sa isip mo, naaawa ako sa taong ito. Paano kaya ako makahelp? Naranasan niyo yan? Kapag naranasan niyo yung bagay na yon, it's time for you to plant good seeds. Alam niyo po ba na kahit sa walang-wala kayo, and when you plant good seeds, si Lord ang magbabalik ng mas marami nito. Amen? Kaya sa inyong pagtatanim, ito lang, sa pagtatanim, doon bumabalik at minumultiply ng Lord ang mga resources natin. Sa pagtatanim natin. Sa pagbibigay natin. Doon minumultiply ng Lord. Amen? Doon nagmumultiply ang mga resources natin. So when you plant good seeds, especially to the family of believers, especially sa kasamahan mong Kristiyano, the Lord will bless you. The Lord will bless everything na meron sa inyo. Amen? Amen? Natatandaan niyo po ba si Elijah? And yung mag-ina? Itong mag-ina na ito, ang nangyari sa kanila, last bread na nila at last oil na nila, nakakainin na nila, pero pumunta pa din yung man of God na si Elijah. So ang sabi ni Elijah, nung iluluto na, nangunguha na yung nanay ng mga kahoy na panggatong, at pag nailuto na yung pagkain na yon, ang sabi ng babae, kapag nailuto na namin ito, mamamatay na kaming mag-ina. Okay? So pumunta dun si Elijah, pumunta siya, sabi niya, pwede mo po ba akong ipagluto ng pagkain? Sabi lang, walang-wala na nga, yun na yung last na pagkain. Kung last na pagkain mo na yun, syempre papakain mo na lang sa anak mo para mabuhay pa yung anak mo. And here comes a man of God na hindi mo kilala at magsasabing, pakainin mo ako. And the Lord will bless you. Pero nangyari, sumunod lang yung babae, niluto niya yung harina at niluto niya sa oil. And then last na yon, nung pagkabigay niya doon sa man of God, siguro habang kumakain si Elijah, itong babae na ito at yung kanyang anak, kunin natin yun, mama, binigay mo pa. Diba? Pero alam niyo po ang nangyari. After that, na binigay niya, yung takalan ng kanilang oil ay hindi naubos. Tuloy-tuloy yung pagpapala ng Lord. Amen? Kaya when you plant good seeds sa mga family of believers, lagi niyong tanda nito, imumultiply ng Lord lahat ng resources ninyo. Kasi si Lord, hindi po niya binabaliwala ang mga salita niyang nakalagay sa Biblia. Amen? Lahat ng promises ng Lord sa atin dito, just like what I told you before, are yes and amen. So ang promise niya, ibibigay niya ang mga bagay na ito as long as you follow Him, as long as you do the Word of God, you apply the Word of God, you live the Word of God, gagawin ng Lord ang mga promises niya sa'yo at sa pamilya mo. Amen? So, ang number 5 natin, huwag tayong magsawang magtanim ng magandang bagay. Ang pananalangin mo sa isang tao, magandang bagay yon. Amen? Ang pananalangin mo sa pamilya mo, dapat hindi lang yon. Kung nananalangin ka sa pamilya mo, dapat ituon mo pa sa ibang tao para si Lord may gagawin sa pamilya mo. Amen? So you need to start doing what is right. You need to start doing what is good in the eyes of the Lord. At si Lord napiplease doon.
Kapag ginagawa natin yung tama sa harapan ng Panginoon, mapaparangalan natin ng Panginoon, that's the time that God will work in your life. Amen? Pero kapag hindi natin napaparangalan ang Lord, mapapalayo at lalayo ang Lord sa atin. Amen. Balikan natin yung last. Okay, last na. Kaya nga, ito na yung paalala ng Lord sa atin. Kaya nga mga kapatid sa lahat ng pagkakataon, sabihin nyo nga, sa lahat ng pagkakataon, in seasons and out of season, kailangan nating gumawa ng tama. Kailangan nating gumawa ng mabuti. Amen? In seasons and out of season, kailangan mong gumawa ng mabuti. Sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabihin mo sa iyong katabi, humanda ka. Sabihin mo, tap mo siya, sabihin mo, humanda ka. Okay? Maghanda-handa na tayo sa gagawin ng Lord sa buhay natin. Pero ito, kung sinabi mong humanda ka, unahan mo siya. Okay? Mag-unahan kayo na gumawa ng tama. Mag-unahan kayo na gawin yung tama. Okay? Wag mo nang ipagsigawan yung gagawin mo sa kanya, pero gawin mo na right away. Even inside our church, tingin ko sa akin, kapag meron kayong nakitang may pangangailangan, gawin ninyo itong araw na susunod. Go to that person, pray for them, bless them, give them something na alam mong pwedeng makatulong sa kanila. Lalong-lalo kung wala kayo, walang-wala kayo, it's time for us to plan. Para sa atak ng mga panahon, in verse 9, tayo ay aani. Sino pong gustong umani dito? Come on. Sinong gustong umani? Meron po bang umaani na hindi nagtatanim? Kailangan mong magtanim, sabi ng Bible, para umani ka. Amen? Sabihin mo nga sa iyong katabi, magtanim ka. Okay? Kailangan mong magtanim na magagandang bagay para umani ka sa susunod na mga buwan. Amen? Ito ang tip sa paggawa ng mabuti. Kapag gagawa ka ngayong Wednesday, gumawa ka ng Thursday ulit, gumawa ka ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, araw-arawin mong gumawa ng tama. Dahil sa mga susunod na buwan, araw-araw ka ding aani ng magaganda. Ito pa yung plan ng Lord. Look at me. Last. Kaya sa paggawa mo ng mabuti, hindi lang niya ibabalik ng twice. Ang sabi ng Bible, 100 folds. Amen? So when you plant, totohanin mo na. When you do something na okay, totohanin mo na. And the Lord will reward each good things na ginawa mo. Amen? Tayo lahat, mga kapatid. So isipin mo ngayon, ano yung magandang gagawin mo sa brethren mo, sa family of believers mo. Isipin mo na, Lord, walang-wala naman po ako, pero I want to plant good things. I want to do something na kakaiba na hindi ko pa nagagawa. Kung yung hindi mo pa nagagawa sa tanan ng buhay mo, yung nagplant ka ng something sa buhay ng isang tao, then do it. Amen? Amen? Kaya isang paalala ito ng Lord sa atin. Dito kagabi, ganyan din pinag-uusapan namin ng mga pastors. Sabi ng isang pastor, maraming nanghihingi sa kanya ng palimos, pero binibigyan niya naman. Pero dun sa, minsan kasi kapag binibigyan mo yung namamalimos, parang tinitreat mo sila na mamalimos na lang palagi. Tama? Para kapag binigyan mo sila, ay, mamalimos ulit tayo kasi maraming nagbibigay. So, na-encourage pa silang mamalimos pa. Pero when you teach them, when you disciple them, na gamitin na kanilang mga talento sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, nakatulong ka pa ng mas maganda. Amen? So, it's time for us to do something amazing, something good, something right sa buhay ng mga tao. Are you ready? Are you ready gumawa ng tama? Amen? Tingnan sa akin. Sa work, kailangan mong gumawa ng tama, be a blessing. Sa school, kailangan mong gumawa ng tama, be a blessing. Sa church, kailangan mong gumawa ng tama and be a blessing. Sa iyong tahanan, kailangan mong gumawa ng tama and be a blessing. Sa community where you belong, sa pinupuntahan mo, sa inyong purok, sa inyong barangay,
kailangan mong gumawa ng tama and be a blessing. At sa lahat ng dako, saan ka man pumunta. Amen? Nung Sunday sabi ko, don't just go with the flow. Ginagawa kasi nila ito eh. Okay? Mag-go with the flow ka sa word ng Lord kasi yun nakasulat sa kanyang mga salita. Amen? Amen? Sige po, start praying right now. Sabi mo, Lord, gusto ko po na mabuhay, na gumawa ng tama, gumawa ng mabuti. Come on, just pray. I-dedicate mo yung sarili mo na gumawa palagi araw-araw ng tama. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Just worship God right now. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, the goodness of God. Come on, let us declare this song. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. Come on, declare this song. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Lord, we just want to say thank you for this day. Thank you so much sa pagkakataon para kami muli ay gumawa ng mabuti, kami muli ay gumawa ng tama sa iyo at sa aming kapwa Kristiyano at sa lahat ng mga tao, Diyos. Lord, as we go on sa pananalangin,
tulungan niyo po kami para maipanalangin po namin yung mga bagay na kailangan pong maipanalangin. Salamat po, O Diyos. Itinataas ka po namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Circle tayo.